Ang pag-unleash ni Sukuna ng pangalawang Black Flash ay nagpabahala sa ating mga bida dahil sa posibilidad na magbabalik ang lakas ng King of Curses. Pero ngayon na lumabas na ang full chapter 256 ay masasaksiyan na natin ang isa ring pangyayari na bumigla kay Sukuna. This is Mr. Meken at ngayon ay simulan na natin ang isang napakadinding pagpapatuloy ng labanan sa Shinjuku. Let's go! Bago mo nang pagpapatuloy sa nakaraang eksena, ay nagsimula muna ang chapter sa isang flashback ni Gojo. Nasa flashback na to ay ipinaliwanag ni Gojo ang fundamentals ng Black Flash at ang kanyang karanasan dito. Wika niya habang nagtuturo na sabing bakit baka mo di ako nakakapag-unleash ng Black Flash ayon sa aking kagustuhan o di kay bakit nyo iniisip na kaya kong magpakawala ng Black Flash ayon sa aking kagustuhan. Siguro ba dahil ito sa meron akong 6 eyes? Nadagdag pa ni Gojo na ang Black Flash daw kasi ay ang distortion daw ng space na nag-o-occur once na ang curse energy at physical strike ay magkasabay raw na nagland sa target within sa 0.00001 second. Ang explanation na to na sinabi ni Gojo ay ang explanation ng Black Flash na alam natin simula pa nung unang itong inintroduce sa series. Na para kay Gojo ang explanation daw na yan ay kulang daw. Dahil ayon pa sa kanya na kung ganyan lang daw ang explanation sa pag-activate ng Black Flash ay masasabi niyang kayang-kaya niya raw talagang i-unleash ang Black Flash at his own will. Kasi alam naman natin na may kakayahan si Gojong mag-manipulate ng curse energy into atomic level. So hindi imposible sa kagaya ni Gojo na may 6 eyes ang pag-unleash ng Black Flash at his own will kung ganun-ganun lang pala ang proseso sa pag-trigger nito. Kaya dito sa eksenang ito ay mas inelaborate pa niya ang explanation sa likod ng Black Flash sa pamamagitan ng pagbigay ng isang halimbawa. Na for instance, kung lalagyan daw ni Gojo ng curse energy ang kanyang kamao sa tuwing susuntok siya, ay ang curse energy na kanyang inimbue sa kanyang kamao ay may tatlong kahihinatnan daw o klase. Ang unang klase ay ang curse energy na kanyang inimbue ay magpapa-strengthen daw sa kanyang kamao. Ang pangalawang klase naman ay ang curse energy ay tatama at sisira daw sa kanyang target. At ang pangatlo naman ay maaaring parehas daw. Na ang curse energy ay magpapa-strengthen sa kanyang kamao at the same time ay sisira o tatama din sa target ito. Dadag pa niya na base sa explanation na yan ay hindi lang daw talaga sa timing ng impact nagdedepende ang lahat, kundi mula din daw ito sa blending ng physical hit at pag-i-imbued ng curse energy sa mga strike. Kaya natitrigger ang isang Black Flash. Ayon pa ni Gojo na wala daw talagang nakaka-maintain o nakakapag-regulate sa pangatlong klase ng resulta sa pag-i-imbue ng curse energy sa kamao, kundi siya lang daw talaga. On top of that, ang blending din daw ng pag-i-imbue ng curse energy sa kamao at sa pagtatama ng curse energy sa kalaban ay kailangan din daw i-adjust depende raw sa environment, physical condition ng user o di kaya sa curse energy ng kalaban. Dinagdagan pa ito ni Gojo sa pagsasabing maaring matatawa raw sila sa susunod niyang sasabihin, pero para sa kanya na dahil sa ang Black Flash daw ay isang pangyayari kung saan nadidistort ang space, ay para sa kanya ay may connection daw dito ang temperatura at humidity upang matrigger ang isang Black Flash. Pero ang punto raw sa kanyang paliwanag ay dahil sa marami raw siyang pinaniniwalaang factor sa pag-unleash ng Black Flash, ay in conclusion ay wala daw talagang tamang sagot sa kung papaano na-unleash ang isang Black Flash. Kasi base raw sa kanyang experience na sa tuwing nakikipaglaban siya ay ini-incorporate niya raw ang kanyang curse technique sa kanyang mga strikes, which is tama nga naman kasi mas napapalakas ni Gojo ang kanyang mga suntok dahil sa sinasabayan niya ito ng kanyang paggamit ng blue. So kahit sa kabila ng paggamit ng blue sa kanyang mga suntok ay nakapag-unleash pa rin siya ng Black Flash, ay masabi niya nakadepende raw talaga sa swerte ang pagpapakawala ng Black Flash. Kasi kung consecutive Black Flash lang daw ang pag-uusapan ay lamang naman daw talaga si Nanami kaysa sa kanya. Pero kung total of Black Flash naman daw na nai-unleash ang pag-uusapan ay mas lamang naman daw siya kay Nanami. At ang rason daw na di niya na-beat ang record ni Nanami na 4 consecutive Black Flash ay dahil sa napakadali lang daw matapos ang kanyang mga laban. Dahil syempre napaka-OP naman talaga ni Gojo na nasasaglit niya lang ang kanyang mga kalaban. Kaya di siya nabigyan ng chance na malagpasan ang record ni Nanami. However, habang nagpapaliwanag dito si Gojo ay sinabi rin dito na eventually sa labanan sa pagitan ni Sukuna at ng mga Jujutsu Tech Sorcerers ay dito raw malalagpasan ni Yuji ang naitalang record ni Gojo sa total of Black Flash na nai-unleash. At ang note na to mga kaibigan ay similar sa iniwang dialogue ng narrator noon sa chapter 234 na ang purple daw ni Gojo ay mag-iiwan daw ng marka sa Shinjuku. In which ay sa next chapter ay nakita nga natin noon ang remote activation ng purple ni Gojo na muntik nang tumapos kay Sukuna. Kaya na may matapos ang eksena to mga kaibigan ay balik na dito sa present kung saan ay makikita nakangiti ngayon si Sukuna matapos ang kanyang pag-unleash ng second Black Flash dito kay Laru. Nasa isipan ngayon ni Miguel habang nakatingin kay Sukuna na hindi na raw ito maganda dahil parang magkakaroon na raw ngayon ng momentum si Sukuna kung kaya't kailangan na raw nilang lumayo dito. Dito naman sa parte ni Maki ay ayon pa sa kanya nakasali raw ang Black Flash na
siya tumama sa kanya noon, pangalawang Black Flash na raw ni Sukuna ang tumama kanina sa lalaking to, which is si Leru. At ang lalaking tinamaan raw ni Sukuna ng Black Flash kanina ay maaaring ang potential backup daw na nabanggit noon ni Yuta. Ayon pa kay Choso na the fact daw na di nagsasalita si na Yuji dito at ang iba pa tungkol sa mga taong biglang dumating na sina Miguel at Leru, ibig sabihin kakampi daw nila ang dalawang yan. Kung kaya't kailangan din daw niyang tumulong upang tapusin na si Sukuna bago pa raw nito ma-recover ang kanyang RCT output. Meanwhile dito naman kay Yuji ay sabi niya na baka mare-regain na raw ni Sukuna ang RCT output nito tulad sa nangyari noon kay Gojo. Natanong pa niya sa kanyang isipan sino bro talaga ang dalawang tao na dumating, which is sina Miguel at Leru, na di pa pala aware sina Yuji na magiging backup sila rito mga kaibigan. Anyways matapos niyan mabilis nang sumugod si Maki pero pinari naman ni Sukuna ang atake nito na gamit ang Split Soul Katana. Habang si Choso naman ay sinipa ang isang railing dahil na natanggal ito sa hagdanan. Nang napansin dito ni Yuji kaagad niyang kinuha ang railing at papasugod na ngayon kay Sukuna habang may kita ang pagpapatuloy na pag-atake ni Maki sa King of Curses. Matapos yan naghanda na rin si Choso sa gagawing move ni Yuji na dito'y ilinikit na ni Yuji ang railing sa pader na kinatatayuan ni Sukuna upang matrap ito. Kung kaya't dito na tumalon si Choso sa ibabaw ni Sukuna at naghanda ng isang Piercing Blood. Na maya-maya pa sa pag-release ni Choso ng Piercing Blood mabilis naman itong naiwasan ni Sukuna na lumayo sa kanila. Subalit habang papatras si Sukuna mabilis namang kumilos si Maki at inunahan si Sukuna na maya-maya pa sumugod na si Maki at sinubukang saksakin si Sukuna. Ngunit napigilan naman ni Sukuna ang katana ni Maki na matapos niyan mabilis namang sumugod si Maki at sinabayan ang mga galaw ni Sukuna na ang pagkilos ng dalawa nagpamangha naman kay Choso na sabing ibang klase daw ang galawan ng dalawa na ginawa ba namang footing ang ere. Ibig sabihin nakakakilos sila mid-air na dito habang patuloy ang paglapit ni Maki dito naman napangiti si Sukuna at agarang nag-imbue ng curse energy at naghanda ng isang suntok kung saan nagtagumpay siyang masuntok si Maki ng isang Black Flash na nagpatalsik kay Maki na habang napatalsik siya baka sa mukha ni Maki ang pagkagulat na sabing ito na raw ang pangatlong Black Flash ni Sukuna. At nang di pa nga nakatayo ng maayos si Maki dito inatake na naman siya ni Sukuna ng dalawang dismantle na tumama talaga sa kanyang katawan at sa kanyang isipan naramdaman niya na mas lumakas na raw ang base o normal slashing attack si Sukuna ngayon. At nang magpapakawala na naman si Sukuna ng dismantle bigla namang lumabas ang mga nakakompress na dugo sa likuran ni Sukuna na kung saan inactivate dito ni Choso ang kanyang supernova na bumuo ng pagsabog at nagpakansila sa attempt na dismantle ni Sukuna kay Maki. Ngunit sa gitna ng pagsabog na yan nagpakawala naman si Sukuna ng dalawa pang slashing attack patungo ngayon kay Choso. At nang iiwas pa sana si Choso sa attacking yan kahit patungo pa lang ang dismantle inunahan na ni Sukuna ang atake na pumunta na ngayon sa likuran ni Choso at hinawakan ang damit ito na nang napansin nito ni Choso napasabi siyang grabe. Mas mabilis pa raw ang pagkilos si Sukuna kaysa sa mga slashes na patungo sa kanya. At dito na inihampas ni Sukuna si Choso na napakalakas na nang papaalis pa sana si Choso sa kanyang pwesto napamura siya nang mabilis nang kumilos si Sukuna kaya napilitan na lang siyang depensahan ang kanyang sarili. Ngunit ang atake pala na gagawin ngayon ni Sukuna isa na naman palang napakalakas na Black Flash na sumira pa sa pader na nasandalan ni Choso. Pero matapos ang attacking yan may kitang nakangiti pa rin si Choso mga kaibigan sapagkat nagawa ni Chosong ma-minimize ang damage at impact ng Black Flash sa pamamagitan ng paggawa ng Blood Armor tulad sa kanyang ginawa noon laban kay Yuji. At bukod pa dyan mas pinatigas pa ni Choso ang kanyang dugo at na-stuck dito mga kaibigan ang kamay ni Sukuna na ikinagulat naman ng King of Curses. At dahil pansamantalang hindi maikilos ni Sukuna ang kanyang kamay o hindi niya matanggal dito nagawa ni Yuji masuntok ng napakalakas ang mukha ng King of Curses at nagpaatras nito na muntikan ng mawalan ng balanse. Habang sa isipan naman ni Choso ayon sa kanya na kahit gaano pa raw ang ilalakas ng mga atake ni Sukuna kung matatamaan pa rin siya ng mga suntok ni Yuji still magiging mahina pa rin daw ang curse energy output ni Sukuna pati na ang pagkontrol sa katawan ni Megumi. Maya-maya pa may hinawakan naman si Choso at binigay kay Yuji na agarang kinuha ni Yuji habang may kitang nakafocus ngayon ang ating bida. Samantalang dito naman kay Miguel may kita na akay-akay niya si Leru na nahihirapang makatayo. Na sinabihan naman ni Miguel si Leru na nagawa na raw nila ang lahat kaya kailangan na raw nilang rumitreat. Ngunit sumagot naman dito si Leru na punong-puno ng determinasyon na sabing hindi dahil may mga bagay pa raw daw siyang kayang gawin. Na matapos makapagsalita may kita ang isang pagsabog na kung saan nag-attempt pala si Sukuna ng suntok na inilaga ni Yuji na ngayon bumawi ng isang knee attack sa ulo ni Sukuna pero blinak ito ni Sukuna gamit ang kanyang dalawang braso na naputulan ng mga kamay. Kung kaya't hinawakan naman ni Sukuna ang kwelyo ni Yuji ngunit di nagpatinag si Yuji at dumikit tuloy dito kay Sukuna sa pamamagitan ng paglak sa kanyang mga binte sa katawan nito. Sabay gumawa ng isang form at ang form na yan tinapat niya sa mukha ni Sukuna. Na matapos niya ayon kay Choso na dahil daw sa hindi pa raw nakahagamit si Yuji ng convergence effectively which is ang pagko-compress ng dugo dahil dyan binigyan niya pala si Yuji kanina ng compressed blood nang sa ganon magamit na ngayon ni Yuji ang
piercing blood na sinubukan sanang iwasan ni Sukuna pero tumama pa rin ito sa kanyang pisngi. So base dito mga kaibigan ay maaaring ang piercing blood noon na tumama kay Sukuna na ang akala niya noon ay mula kay Choso ay galing pala kay Yuji sapagkat binibigyan lang pala ni Choso si Yuji ng compressed blood upang makapagbitaw ng isang piercing blood. Kaya na may matapos niyan ay pinalayo naman ni Sukuna si Yuji na sinabayan pa nga niya ng slashing attack kung kaya't napaatras ang ating bida na may kita ang mga dugo. Ngunit di nagpatinag si Yuji at naganda pa ng isang suntok na nagbibigay ng senyales na makakapag-unleash ngayon ng ating bida ng isang Black Flash na napansin o nasense naman ni Sukuna gaya sa pag-sense noon ni Mahito sa Black Flash ni Yuji sa Shibuya. Ngunit imbis na maghanda sa gagawing atake ni Yuji ay biglang na-distract si Sukuna na laking gulat niya na di lang sa naging hugis puso ang pupil ng kanyang mga mata mga kaibigan ay napilitan pa siya ditong mabaling ang kanyang atensyon dito sa malayo na mula sa malayo ay may kita ang pagka-distract ni Sukuna ay kagagawan pala ni Laro na ngayon inactivate ang kanyang curse technique na ayon pa kay Laro na hindi lang daw ang katawan ang kanyang kayang hawakan kundi once na mahawakan na raw ng kanyang curse technique ang katawan ng target ay kaya niya na rin daw hawakan pati ang puso nito. Nahahawak rin sa awareness at consciousness ng target. At ang ganitong klase ng paggamit ni Laro ng kanyang curse technique ay tinawag niyang Cutie Honey o Looky Here na dahil sa napilitang pagka-focus ng atensyon ni Sukuna dito kay Laro ay may kita na ngayon ang kamao ni Yuji na patungo na sa King of Curses na dahil dito ay nagtagumpay si Yuji na matamaan si Sukuna ng isang napakalakas na Black Flash mga kaibigan na by far ang pangalawang napakalakas na Black Flash na suntok na natanggap ni Sukuna at dahil sa Black Flash na yan ay na-unleash daw ni Yuji ang kanyang potential sa isang single blow lamang gamit ang Black Flash at ngayon ay ayon pa ng narrator ay na-awaken na raw si Yuji at may kita sa mga mata ni Yuji na nasa zone na nga ito mga kaibigan at tila ba'y nag-iba na ang kanyang mga mata na may kukumpara na natin sa mga mata ni Sukuna. So napaka-exciting na talaga ang susunod na mga chapter mga kaibigan dahil malaman natin sa kung ano nga kaya ang maaaring kapangyarihan na may papakita ni Yuji sa sinasabing awakening nito. At dahil break ang JJK next week ay sa susunod kong video ay gagawa natin ng analysis ang possible meaning ng awakening na to sa future ni Yuji. At itatackle ko rin at gagawin din natin ng videos ang iba pang JJK topics na pinapa-request nyo dyan sa comment section mga kaibigan. Ayan, maraming salamat at dito muna natin tatapusin ang video kaya naman kung nagustuhan nyo ang video ay can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.